Nang tuluyan ng gumaling si Apo Hinaro, nagplano silang dalawa ni Kanole kung paano ba nila itataboy ang kumakalaban. Ang una, nagpakawala si Kanole ng usal sa paligid at nang sa ganon hindi sila basta madinig nang humahabol sa kanila. Kailangan niyang gawin yun at nang sa ganon, yung mga paplanuhin nila ay hindi masasawata. Kaunti na lang. Naditi akong hindi na siya makakapasok pa rito. Kung ganon, makapagpaplano tayo ng maayos, Kanole. Oo nga eh. Ede, tandaan mo ito ha. Alam namin sa sarili namin na kriminal ka. Hindi namin to ginagawa para sa'yo. Ginagawa namin ito para sa ikabubuti ng nakakarami. Naintindihan mo? Opo, naintindihan ko po. Nang matapos na si Kanole sa kanyang ginagawa, nagtipon-tipon sila sa iisang kubo. Lahat ng mga pwedeng pakinabangan sa kanilang tribo ay kasama sa pagtitipon. Kaya lang, nang sila ay nagtitipon, may mga dumarating. May mga tao po, Apo. Sige, papasukin mo. Pumasok na raw ho kayo. Pinapasok ni Buday ang mga tao. Sila pala ay mga pasyente. Ayaw sanang tanggapin ni Apo Hinaro ang mga pasyente. Pero si Kanole na lang ang gagamot sa kanila. Dito ho kayo. Ako hong bahala sa inyo. Bakit ho kayo ang gagamot sa amin? Hindi naman ho kayo pinunta namin dito. Hindi ho kasi pwede si Apo eh. Kaya ako na lang ho. Sige na. Kung tutuusin hindi naman dapat namin kayo tatanggapin. Siya lang ang may gusto, kaya siya ang gagamot sa inyo. Yung mga taong magpapagamot sa kanya ay ayaw magtiwala kay Kanole. Nang dahil doon, napilitan si Apo Hinaro na gamutin. Ganito ang naging senaryo. Nang biglang may pumasok na kakaiba sa tao. Kamusta na kayo? Ano? Tapos na ba ang pagpaplano? Ikinagulat yun ng karamihan. Kasi imposibleng nakapasok siya sa katawan ng taong yon. Samantalang, kanina lang nagpakalat na ng usal si Kanole. Imposibleng makapasok siya rito. Imposible yun. Walang imposible. Hindi ako makapapasok sa pamamagitan ng sarili kong kagustuhan. Makakapasok lang ako kapag ginamit ko ang taong pumapasok dito. Kung tutusin, hindi naman kayo ang sadya ko kung hindi ang taong yon. Si Ede, siya nga. Nang makumpirma na yung kalaban nga ang pumasok, si Ede at ang kanyang anak ay bigla na lang nagtatakbo. Hinabol siya ni Buday at ng iba pang mga tao roon. Kaya lang, hindi na nila ito nakita. Lalo na nang makatawid ito sa ilog. Apo, bigla pong nawala yung mag-ama. Anong gagawin natin ngayon? Ay nako, sakit pa sa ulo yung mag-ama na yun. Alam mo ba, Apo, kung mawawala siya rito, tiyak na hindi na tayo guguluhin ng kalaban. Hindi siya ganon. Sa palagay ko, sa unang pagpunta niya pa lang dito ay marami siyang pwedeng pakinabangan. Kaya kahit mawala sa poder natin ang mag-amang yon, tiyak na babalikan pa rin niya tayo. Kung ganon, dapat pala natin talagang hanapin ang mag-ama para kahit paano makapagligtas man lang tayo. Ganon na nga. Sige, ako lalakad. Tinawid ni Kanole ang rumargasang tubig. Tinangay siya noon sa ibaba. Pilit nga siyang nilulubog ng ipo-ipo sa tubig pero hindi nagtagumpay yon. Hanggang sa naisip niya
na hindi kaya yung mag-ama ay nalunod. Pag-ahon niya sa kabila, meron siyang naririnig. Iyak ng bata. Hinanap niya kung saan ba nanggagaling yun at nakita niyang yung anak ni Ede ay nakasalampak. "Hey bata, ano nangyari sa'yo, ha?" "Si tatay po." "Tatay? Ang daddy ko po, may kumuha po sa kanya." Itinuro ng bata kung saan ba dinala si Ede. Madali siya roon nagpunta. Habang papalapit siya sa lugar, nadidinig na ni Kanole yung mga pagmamakaawa ni Ede. "Nako, siya na yun oh. Teka, konting lapit pa. Parang awa mo na po. Ibibigay ko naman lahat ng gusto mo eh. Pero wag ang anak ko. Ede, maraming beses mo na akong tinakbuhan. Sa palagay mo, maniniwala pa ako sa iyo ngayon. Ngayon, para magkabati na tayo, ibigay mo sa akin ang buhay ng anak mo." Yon ang mga nadinig ni Kanole. Si Ede naman ay hindi makapayag-payag. "Huwag mong ibibigay. Andito kami. Tutulungan ka namin." Nang sumigaw ng ganon si Kanole ay bigla na lamang nawala yung lalaking kausap ni Ede. Dali-dali naman tumakbo si Ede papunta kay Kanole at sinabing kunin nila yung bata. "Ba't ba naman kasi kayo tumakbo, Ede?" "Natatakot ho kasi kami eh. Sa maaaring mangyari, ayaw na naming idamay pa ang tribo na yon dahil nakakahiya. Malaki na ang utang na loob namin kay Apo Hinaro, kaya gusto na naming magsarili. Pero hindi kayo makakalayo, Ede. Hindi kayo makakalayo. Kahit saan pa kayo magpunta, masusundan at masusundan kayo noon. Kaya kung ako sa inyo, umirmes na lang kay Ron dahil papatayin niya kayo. Tara na!" Pagbalik ni Ede at ni Kanole sa tribo, dinig na dinig nila yung napakalakas na sigawan. Nagmumula ito sa dalawang tao. Kaharap pala noon ni Apo Hinaro yung dalawang pasyente na kasalukuyan niyang kinakalaban. "Bakit ba kasi hindi mo ko pabayaan na gawin ang gusto ko? Ha? Matandang Hinaro? Pababayaan kita tapos ano? Papatayin mo ang tao? Hoy! Kung tutuusin, napakalaki ng problema namin. Tapos nakikisingit ka pa. Ikaw kasi eh. Malaki naman pala problema nyo. Kung pinakakawalan mo na ako dito at pinababayaan mo na yung taong yan, total wala naman siyang silbi. Di, hindi mo na ako poproblemahin, Hinaro. Tama na nga yan. Sobra na to. Sige, parusahan mo na yan, Kanole. Nagparusa si Kanole sa sumapi sa pinakamadaling paraan. Pagkatapos noon, nawala na ang mga nakasapi sa pasyente. Iha, magaling ka na. At ikaw din po, kuya. Mag-iingat na lang kayo sa mga pananalita nyo. Maraming gumagawa ng ganyan nang dahil sa inggit. Kapag nakapagsalita naman kayo ng hindi maganda, tiyak na ikagagalit nila. Iwasan nyo na lang kung sino ba mga taong yun. Magpakalayo-layo kayo. Manahimik na lang kayo nang di nyo sila makikita. Naintindihan nyo? Umayon naman sa kanya ang mga pasyente. Kanole, alam mo'y napapahanga mo talaga ako dyan sa mga binibitawan mong pananalita. Huwag ka mag-alala. Hindi kita masyadong bibigyan ng sakit ng ulo. Hindi na ako tatanggapan ng mga tao. Kapag nakikita na sila ni Buday na papaahon dito, ipapaharang ko agad kasi ang laki ng problema natin. At saan mo nakita ang mag-ama na to? Yan, yung bata umiiyak. Nakita ko na yung sinasabi niya. Isang malaking mama na merong sungay, tapos meron siyang pakpak na itim. Ganon? Sadya nga namang malakas yun. Hindi ito biro. Hindi sila katulad ng mga ibang nagpapakita sa atin. Kaya nga, di hamak ang lakas nun. Paano nangyari yun? Nakapasok siya sa pamamagitan ng tao?
di tama lang din pala na hindi tayo tumanggap ng pasyente. Kaya nga, kasi kung papasok siya rito nang gamit yung sarili niya, hindi siya makakapasok nang dahil sa pinakawalan mo. Sige, ganito ang plano. Ipatawag sila. Hoy Ede, halika rito. Malaki ang may tutulong mo rito. Paano mo siya nakilala? Nakilala ko siya matagal na, ilang dekada na rin. Sa maalala ko, nandun ako sa isang burol. Sa burol na pinagkukuhanan ng kung anong klase ng dahon. Kasi nung panahon na yun, merong karamdaman ang asawa ko. Tapos may nakapagturo sa akin na meron daw tumutubong halamang gamot sa burol na pinuntahan ko. Tapos noon, doon ko siya nakilala. Kung mga walang-wala talaga ako tinanggap ko na yung gusto niya. Kasi said na ako sa kahirapan Sa sobrang said ko sa kahirapan, nangangailangan ako ngayon ng magandang buhay para sa asawa ko. Saan ang burol na yon? Ayun ho, kung inyong nakikita yung mataas na bundok na yon, sa kalagitnaan nun, doon kami nagkita nun at doon din kami nagkasundo sa lahat ng bagay. Ang usapan, aalayan ko siya palagi ng sariwang kaluluwa, kapalit noon yung mga ginto. Ganon. Naloko ka, Ede. Pero apoy na raw, hindi kaya't mukhang parehas tayo ng iniisip. Tara, tunguhin natin ang burol na yon. Baka nandoon pa rin ang salarin. Nagtungo nga sila sa tinuturong bundok ni Ede. Ang hirap palang pumasok doon. Pero ayon kay Ede noong araw, napakadali lang niyang pinasok ang lugar. Sa bagay, ilang dekada na ang lumipas magmula nang manggaling siya roon. Kung ikukumpara ngayon at noon, napakahirap ng sitwasyon kasi ang dami ng mga nakasalalak na kung ano-anong mga puno na nagsigsitubuan. Ede, sigurado kang dito yon? Dito po talaga yon. Teka, ano bang gagawin natin dito? Kaya tayo nandito, baka yung umaano sa'yo ay patay pa. Patay? Imposible naman po yun. Nakikita ko siya Maraming kayang gawin yon. Katulad ng nasabi namin dalawa ni Kanole, yung tinutukoy namin ay mas mataas ang uri. Baka patay pa siya sa ngayon, kaya siya nangangailangan ng maraming kaluluwa para muli siyang mabuhay. Kapag nakumpirma natin na nandito ang kanyang katawan, hindi na namin siya bibigyan pa ng pagkakataon. At ikaw din, Ede, ihanda mo yung sarili mo. Ha? Bakit po? Ano ho bang gagawin ko? Ihanda mo ang sarili mo, Ede. Dahil meron tayong gagawin. Kailangan sa paglisan ng katawan nun sa mundong ito, makasama na ron yung pagsisisi mo. Hindi ko man po naiintindihan. Pero sige, susundin ko po yung sinasabi nyo. Malapit na sana sila sa lugar nang biglang, "Ay, kamusta kayo? Anong ginagawa nyo rito, ha? At sino ka naman?" "Ang lugar na ito ay pag-aari ko. Iyang kasama nyo, kilala ko yan. Kamusta ka na, Ede?" "Eto, mabuti. Ikaw, kamusta ka na?" "Anong mabuti? Akala mo ba hindi ko alam ang nangyayari sa'yo ngayon? Konting-konti pa, Ede. Ikaw, asawa mo, anak mo na lang ang kulang." "Huwag mo sabihing..." "Oo, sinasabi ko sa'yo na alam ko ang sitwasyon ng buhay mo. Kaya't huwag mong sabihing mabuti. Tama na rin yung ikaw na mismo ang nagpunta rito para hindi na kami mahirapan pang hagilapin ka. Dahil kami ay napag-utusan na at kinakanlong ka raw ng isang apo. At kung hindi ako nagkakamali, yan ba yon? Yang matandang uugod-ugod na. Yan ba ay isang apo?" "Hoy! Kung sino ka bang Poncio Pilato ka? Sino ka ba talaga?" "Ako
Ako lang naman ay isang utusan. Utusan. Pero hindi basta utusan. Ako yung utusan na kayang kumitil ng buhay ng walang awa. Ngayon nandito na si Ede. Wala na kaming gagawin. Halika na, Ede. Sumama ka na para kumpleto na ang muling pagkabuhay. Sasama na sana si Ede kasi pakawarin niya sa kanyang sarili ay para siyang nahihipnotismo ng mga oras na yon. Aabutin na nga noon ni Ede yung kamay ng lalaki nang bigla siyang, "Huwag kang sasama sa kanya. Akong bahala sa'yo." Teka nga! Ba't ba nakikialam ka? Natural, magkakasama kami. At kung sino ka man, sabihin mo dyan sa pinaglilingkuran mo. Ha? Na hindi siya magtatagumpay, pati ikaw, kayo. Isasama ko kayo sa paglisen niya rito. Nagtakbuhan na ang mga lalaking iyon. Ayon sa pag-aanalisa ni Apo Hinaro, ang mga lalaking iyon ay halo-halo. May gabunan, may antingero, at meron ding ibang klaseng tao. Yung tipong sila yung mga tinatawag na kulto. Nakakaawa naman yung mga yun. Hindi bale, tatapusin na natin sila ngayon. Nang marating na mismo nila yung lugar, para bang wala lang walang kabagay-bagay. Normal ang paligid, walang ingay, pero yung pagiging tahimik ng paligid ay hindi nagustuhan ni Kanole. Maya-maya pa, merong kakaibang tunog ng ibon na nagmumula sa itaas. Alam ni Kanole ang ibig sabihin ng mga tunog na yon. Walang kikilos. Walang aalis. Dito lang muna tayo. Maraming nakatingin. At kung hindi ako nagkakamali, yung iba nakasabit, yung iba nakalubog sa lupa, at yung iba nag-aantay ng pagkakataon para salakayin tayo. Nariyan na! Hindi nga nagkamali si Kanole dahil sa kanyang kanan ay merong sumalakay. Sinalubong niya ito ng bira sa panga. Natanggal ang ulo ng sumalakay sa kanya. Huwag niyong pagsamantalahan ng kadiliman. Akala niyo ba, porket nakatago kayo sa dilim hindi ko kayo makikita? Kung hindi niyo lang alam, maliwanag ang paningin ko sa paligid. Kaya huwag niyong akalain na makakakuha kayo ng isa sa amin. Si Apo Hinaro ng mga oras na yun ay tahimik lang habang nakayuko. Alam na ni Kanole ang mga inuusal ng matanda. Bigla na lamang ay lumabas na kakaibang tungkod sa kanyang kaliwang kamay. Tapos yung tungkod ay parabang nababalutan ng kung anong usok na kulay puti. Hanggang sa yung tungkod ay nagbabago ng kulay. Nagiging kulay blue, pula at kulay ginto. Hanggang sa nagpirmis ito sa kulay ng ginto. Mabilis na sumalakay yung nasa paligid noon ni Apo Hinaro at nang hampasin niya ito ng kanyang tungkod, nahati ang katawan noon. Si Ede naman ay wala nang malang gawin. Dumapa na lang ito sa lupa tapos isinusubsob niyang pilit ang kanyang muka upang hindi niya makita ang mga kaganapan. Kagaya ng nabanggit ni Kanole ay merong mga nakabaon, kaya't si Ede ay tinangkang kunin ng mga nasa ilalim. Narinig na lamang nila si Ede nung ulo na lang nito ang nakalitaw. Tulungan niyo ko! Wika ni Ede. Nang makita yon ni Kanole ay agad niyang hinatak ang ulo ni Ede, pero sadyang malakas yung nasa ilalim. Pakawarin niya hindi lang isa o dalawa ang humahatak kay Ede. Kaya't ang ginawa ni Kanole, nilabas niya ang kanyang punyal na ginto. Madali niyang itinusok yon sa lupa. Nang dahil doon, natigilan yung humahatak kay Ede papailalim. Ang dami po nila. Ang dami nilang humahatak sa akin. Ganun ba? O eto pa. Paulit-ulit ang pagtarak ni Kanole sa lupa gamit ang kanyang punyal na humahaba.
Sa tuwing huhugutin niya yung kanyang punyal sa lupa ay merong mga naiiwan na napakalagkit na dugo. Ganyan sana palagi. Kahit sa ilalim o sa itaas sa taglilirim pa kayo manggaling, alam namin kung sino kayo. Hindi noon napansin ni Apo Hinaro yung nanggaling sa bandang kanan ay isang lalaking may hawak na kakaibang kahoy dahil may tulis-tulis yon sa bandang dulo. Nahampas noon ang Apo kaya ito tumilapon. Wala naman palang sinabi yung Apo na yun. Mahina! Mahina! Tawa nung lalaki. Ito pala ay isang kulto. Maya-maya pa, si Kanole naman ang gustuhin niyang puntiryahin. Ginawa niya yon upang mabitawan niya si Ede. Mabuti na lang talaga dahil hindi nag-iisa si Kanole pagdating sa ganong sitwasyon. Maraming sumasarangga ng panghalipaw ng kulto sa kanya. Ang mga gabay ni Kanole ay nakikipaglaban na sa kanila, pero hindi naman sila sinasaktan. Sabi nga ni Kanole, ingatan pa rin sila. Saranggahin lang ang pang-aatake upang hindi siya masaktan dahil meron siyang plano sa mga kulto at gabunan na naroroon. At nang tuluyan ng mahugot ni Kanole noon si Ede, eto namang Apo ang kanyang kinuha. Ayos ka lang, Apo Hinaro? Ayos lang ako. Malaki yung pinangpalo sa akin ng kulto. Hindi ko napansin yon. Ayan na! Nasalo ni Kanole yung sumugod. Napakapangit ng mukha nun. Ang haba ng kanyang mga pangil. Sakal-sakal ito ni Kanole habang binibitawan yung mga salitang Bakit ba kasi nakikipaglaban pa kayo sa amin, ha? Bakit ba kasi hindi nyo na lang sa amin ibigay ang si Ede? Mamamatay ka na nga lang nakikiusap ka pa. Kahit ano mangyari, hindi nyo siya makukuha. At bakit ba nagsusunod-sunuran kayo doon, ha? Masakit. Baka maputol yung leg ko. Talagang puputulin ko yan. Isinaldak siya ni Kanole sa lupa. Kasabay nun, yung pagbaon ng buo niyang katawan sa lupa dahil malambot yun. Patay ka na ngayon. Natanggal ba yung ulo? Oo, natanggal. Bago ko pa siya ibaon. Ha! Yan ang dapat sa kanila. Maya-maya pa, yung mga nanggaling naman sa itaas na mga nakasabit ay hindi nakaporma dahil kinalawit sila ng mga ugat ng baging na naroroon. Ang may pakana naman nun, walang iba kung hindi si Apo Hinaro. Talaga bang hindi kayo titigil? Sino pang susugod dyan? Tapusin na natin to! Wala nang iba pang sumugod, kaya't ang ginawa na lang noon ng Apo Hinaro, yung mga nakalawit ng mga baging ay itinapon niya sa hindi kalayuan. Ede, sigurado ka ba ito ni lugar na yun? Eto na po talaga yun. Hindi ako maaaring magkamali. Dito kami nagkita noon. E di ibig sabihin, nandito rin siya nakalibing. Makiramdam tayo sa paligid. Hindi ako nagkakamali, alam niyang nandito tayo. Tinatago lang niya yung presensya niya para hindi natin siya basta mahuli. Maya-maya pa, yung kinukunan ni Ede na sinasabing halamang gamot ay nilapitan ni Kanole. Kakaiba ang dahon nun. Para ba itong ginto na pwede kang magsalamin? Ito yung ginagamit mo, Ede, noong araw? Yan nga ho. May nagsabi sa akin na halamang gamot daw yan. Hindi to halamang gamot. Ito ay isang peking dahon. Apo Hinaro, nandito siya sa ilalim nito. Madali nilang pinaghahawi yung mga nakatanim doon. At dito nga nila nakita yung mababaw na pagkakalibing ng salarin. Ito nga ibang klase yung ginamit sa kanya. Lilipas ang mahabang panahon, natitiyak kong hindi ito basta na masisira. Ede, kunin mo.
Sige ho. Hinatak nila yung kakaibang kabaong. Para ba itong kahoy na merong halong ginto? Makikita rin sa ibabaw ng kabaong na yun yung mga nakasulat na Latin. Ayaw yun basahin ni Kanole dahil kapag nagkamali siya tiyak na ikamamatay niya yun. Ganon din noon si Apo Hinaro. Anong gagawin natin ngayon dyan? Kunin natin. Tapos sunugin natin. Hindi po yun ang tamang paraan. Dalhin muna natin sa medyo malayo, wag dito. Nararamdaman ko. Natitiyak kong maya-maya lang ay merong darating para kalabanin tayo. Tara na! Heto ngayon ang problema. Nang bitbitin nila yung kabaong ay napakabigat. Ayon kay Kanole, mukhang kasing bigat yun ng isang malaking truck. Nang dahil doon nahirapan silang ibaba yun. Nang maibaba na nila ito ng bundok, binitawan lang nila yun saglit. Maya-maya pa kusa na itong bumukas. Pero wala namang kalaman-laman yung loob ng kabaong. Imposible. Natakasan niya tayo? Pero dito naalala noon ni Apo Hinaro yung anak ni Ede na naiwan sa tribo. Yun ang hinala ko! Baka yung bata Madali silang nagtatakbo papunta sa tribo upang alamin ang sitwasyon. Hindi pa man sila nakakarating sa tribo pero si Ede ay umiiyak na. Naisip niya na baka nakuha nga yung anak niya kaya't sila ay natakasan ng nasa loob. Budaya! Budaya! Ano po yun, Apo? Yung anak ni Ede. Nandoon po sa loob. Wala bang sumalakay dito? Wala naman po. Teka, titignan ko lang yung anak ko. Sandali lang. Pagpasok ni Ede sa loob ng kubo ay napasigaw siya. Dali-dali namang tumakbo doon si Kanole at ang Apo. Nakita nilang yung bata ay nakalutang. Tapos kakaiba na yung itsura noon. Pakawari ba nila? Sa bata napunta yung itsura ng tumutugis sa kanila. Anak, ikaw ba yan? Anong nangyayari sa iyo? Anak ko, ako ito ang papa mo. Bumaba ka na dyan. Hindi mo siya makakausap ng maayos. Naisahan niya tayo. Mali. Dapat pala, naiwan na lang kayo rito. Apo Hinaro. Sabi ko na nga ba ano pang magagawa natin ngayon? Tuluyan na siyang nabuhay. Hindi naman problema yun eh. E di papatay natin siya. Kaya lang Ede, sa ayaw at sa gusto mo, yung anak mo madadamay dito. Ano? Hindi ba pwedeng yung kalaban lang ang patayin? Bakit patay ang anak ko? Madadamay siya Ede. Dahil lang kalaban natin ay nasa katawan ng anak mo. Wala nang nagawa si Ede nang magpakawala ng usal si Kanole nang dahil doon bumagsak ang kanyang anak. Nawalan ito ng malay. Yung usal na yon ay hindi basta-basta dahil ito yung usal na kayang makapagpataob ng mataas na uri. Ede, wag mo siyang hawakan. Wag! Kumuha kayo ng tali, dalian nyo. Hindi na kailangan. May mga baging nakusa na lang kumapit sa katawan ng bata at itinali nila ito sa napakatibay na upuan na gawa sa kahoy. Antayin natin ng oras na gumising ang bata. Kayo dyan, mag-iingat kayo. Maaring wala sa katawan ng bata ngayon. Yang kalaban natin. Pero nakakatakot ang itsura niya. Tignan nyo! Kung sisipatin nyo ng maigi, yung itsura ng bata talaga namang nakakatakot dahil sa kanya napunta yung itsura ng humahabol kila Ede. Daddy! Oh, anak ko, gising ka na. Naniwala ka naman. Hindi ako yung anak mo. Ako lang naman yung kumuha sa anak mo. Hindi ako naniniwala. Hindi ganyan ang boses noon. Ede,
Kung boses ang pagbabasihan, marami siyang kayang gawin. Tao nga nagagaya niya boses pa kaya? Ha? Ang ibig sabihin ba nito Tanggalin nyo na nga yung tali ko. Maglaban tayo ng harapan. Hindi na kita kailangan, Ede. Dahil buhay na ako. Tanggalin niyo yung tali ko. Tanggalin nyo! Nagbabago na ang tinig ng bata. Magmula sa nakakatakot na boses papunta sa malaking boses. Kung hindi niyo tatanggalin ang taling to, wala namang problema dahil kaya ko itong tanggalin. Maya-maya pa, si Buday ay lumalapit. Wala siya sa sariling katinoan nung mga oras na yun. Ang ginawa ni Buday, tatanggalin niya yung tali ng kalaban. Pinigil lang siya ni Kanole hanggang sa bumalik ang kanyang wisyo nang hipan ni Kanole ang kanyang mata. Ano nangyari? Nasa labas ako kanina. Lahat ng mga tao doon ay pinag-iingat nila dahil kaya niyang hipnotismuhin ang kahit sino para mapasunod sa kanyang kagustuhan. Habang nagwawala yon, kinausap na ng masinsinan ni Apo Hinaro si Ede at sinabing, "Ede, pumayag ka na. Kahit si Kanole ay hindi may sasalba ang buhay ng anak mo. Mamapatay natin yon. Pero madadamay ang anak mo." Wag naman po. Hindi ba pwedeng ako na lang? Sana nga ikaw na lang Dahil sa dami mong kasalanan dapat mong pagbayaran yon. Yung bata sana'y maisalba natin. Yun nga ang dapat. Hoy, dito ka pumunta sa katawan ni Ede. Huwag mong samantalahin yung bata. Wala siyang kasalanan sa'yo. Naintindihan mo? Tama nga naman. Patay na rin ang batang to. Ano? Anong sabi mo? Anong patay? Imposible! Maging si Kanole ay hindi naniniwalang patay na ang anak ni Ede. Ibig sabihin ba nun, patay na nga yung katawan ng bata pero ginagamit pa ito ng kalaban. Sa sobrang galit noon ni Ede, kumuha ito ng matigas na bagay at gusto niyang ipukpok. Wag! Masasaktan ang anak mo. Hindi natin alam kung totoo bang patay na ang anak mo. At ikaw naman, hinahamon kita na lumipat ka sa ibang katawan. Sige, yun lang naman pala Nawalan ng malay yung bata. Tapos si Ede ay biglang pinukpok si Apo Hinaro. Mabuti na lang talaga ay napigil ito ni Kanole. Nagpapalakasan sila ng baraso ng mga oras na yon. Bitawan mo na yan, Dayo. Hindi ba't ito ang gusto mo, ha? Hindi ba ganon? Hindi ba? Bakit ayaw mong bitawan to? Labanan mo ko ng harapan. Hindi na naawa si Kanole noon sa katawan ni Ede kahit na alam niyang naroroon sa katawan noon yung mismong kalaban. Habang nakikipagpalakasan siya ng baraso, nilabas ni Kanole ang kanyang punyal at ilang beses na inundayan noon si Ede. Medyo masakit din, pero ayos lang. Ayos lang yon. Maya-maya pa, yung katawan ni Ede ay kinakain ng kulay itim na kulay. Magmula sa paa papunta sa kanyang ulo ay nangingitim ang buo niyang katawan. Tapos, yung madadaanan ng kulay itim na laman ni Ede ay nagbabago. Para ba itong sinunog na laman? Ngayon, tapos na ang pagbabago ng anyo. Simulan na natin. Tandaan nyo na hindi ako basta kalaban. Tuluyan nang nawala si Ede at ang bata ang naisalba. Mabuti na lang talaga hindi sila naniwala sa sinabi noon na ang bata ay patay na, dahilan kung bakit nagkaroon ng buhay ang bata. Ano pang gagawin natin ngayon? Itaboy na lang natin siya papaalis dito. Importante ay yung bata.
Itaboy man natin siya, babalik at babalik pa rin siya. Naniniwala ko na hindi niya tayo titigilan. Hoy, hinahamon kita. Huwag tayo dito. Kahit sa lugar, kahit sa mundo mo, dun tayo maglaban. Hinding-hindi kita uurungan. Yan naman ang gusto ko sa lahat. Yung matapang. Sige, sundan mo ko. Bigla na lamang yun kinain ng usok na dilim. Alam ni Kanole ang ibig sabihin nun. Dito lang ho kayo. Iupo ko rito ang aking katawan. Kailangan ko siyang sundan kung saan man siya naroroon. Pero delikado yung gagawin mo. Huwag mong isubo ang sarili mo, Kanole. Huwag ho kayo mag-alala. Hindi lang 1 o 10 beses ko na to ginawa. Makakabalik at makakabalik pa rin ako. Titiyakin ko sa inyo. Sa sarili niyang mundo ay tatalunin ko siya. Nako! Nandito naman na yung bata. Huwag mong gagawin yan. Napakadelikado niyan. Maraming hindi nakakabalik kapag ginagawa ang ganyang klase ng pamamaraan sa pakikipaglaban. Huwag ka mag-alala. Apoy Naro, ayos lang ako. Nariyan ang aking mga gabay, sasamahan nila ako. Mag-iiwan din ako ng gabay rito sa aking katawan. Sigurado ka na ba talaga? Siguradong sigurado na ako. Bata, bakit po? Nasaan po ang papa ko? Patay na ang papa mo at sinama na siya ng kalaban sa sarili niyang mundo. Naiyak ang bata nang malaman niya yon. Ganon pa man si Kanole ay pursigidong sundan kung nasaan man ang kalaban. Iiwanan ni Kanole ang kanyang sarili sa loob ng kubo ni Apo Hinaro. Simulan na natin. Ayoko nang tumagal to. Sinimulan na noon ni Apo Hinaro ang paghihiwalay ng wisyo ni Kanole sa sarili niyang katawan. Maniwala kayo o hindi, nang humiwalay ang wisyo ni Kanole sa kanyang katawan, para ba itong kulay puting maliwanag na lumabas ng kubo? Ganito ngayon ang naging sitwasyon ni Kanole nang umalis ang kanyang wisyo sa sarili niyang katawan. Madali niyang nahanap kung nasan ba ang kalaban dahil pakawarin niya sa kanyang sarili ay isa sang anghel na nakalulutang noon sa hangin. Andito ko lang pala. Akala ko ba dun tayo sa mundo mo? Ha? Mundo? Anong ibig mong sabihin, ha? Tinanggal ko pa naman yung wisyo ko sa aking katawan. Tapos dito lang pala kita lalabanan? Talagang ganon. Talagang ganon. Nandito lang tayo. Wala akong sariling mundo. Ganun ba? Oo, wala nga. Sinalaki nun si Kanole. Tapos napansin niya sa katawan ng kalaban ay meron ding humiwalay. Napakabilis ng kaganapan ng mga oras na yun. Pakawari niya pupuntahan nun yung katawan ni Kanole. Dahil yung isa niyang wisyo na parang anghel na nakalutang ay hindi basta kayang patayin. Utakan mo pa ako ha? Sigaw ni Kanole, maya-maya pa iniwan niya ang kalaban niya. Walang duda, kumpirmado, na yung humiwalay sa katawan ng kalaban ay pupuntahan ng katawan ni Kanole upang hindi na niya ito mabalikan. Mabuti na lang, may naiwan na gabay doon. Nang dahil dito nadakma ito ng gabay ni Kanole at hindi na pinakawalan. Paano mo nalaman na pupuntahan ko yung katawan mo? Walang imposible. Alam ko utak niyo. Aking gabay. Anong gagawin natin ngayon sa kanya? Kung kinakailangan na itapon na natin siya, gawin natin. At huwag nating hayaan na makabalik pa rito. Kaya mong gawin yon? Kaya, sa pinakamadaling paraan. Yung gabay ni Kanole ay kumumpas noon sa hangin ng pabilog. Maniwala kayo o hindi, sa pabilog na yon ay para bang may bumukas na kakaibang lagusan at dito'y hinagis nila yung hawak-hawak nilang kalaban. Wala na. Wala na siya? Meron pa. Antayin mo yung huling darating. Yung darating na sinasabi, yun yung iniwan ni Kanole sa lugar kung saan niya ito nakita.
Mula sa malayo ay nadidinig nila ang napakalakas na pag-angil nun dahil ito ay hinihigop ng parang lagusan na ginawa ng kanyang gabay. Tapos na. Tuluyan na siyang nahigop. Tapos na ba talaga? Wala na bang naiwan? Wala na. Maraming salamat sa inyo. Ay, maraming salamat! Mabuti na lang hindi natuloy si Kanole doon sa lugar na yon dahil talagang ako'y kinakabahan. Matuloy man siya doon o hindi, ayos lang yun. Nandito kami, hindi namin siya pababayaan. Maraming salamat. Salamat sa iyo, gabay. Okay. Tapos na po ang kwento natin. Hanggang parto lang po ito. Okay? Pasensya na po sa mahabang pag-aantay. Maulan po kasi. Ngayon nga po, isiningit lang natin eh. Sana mamaya kung maganda pa yung panahon, makasingit pa tayo ng isa. Maraming salamat po.